Doy, ag mic, ano ibabaw, doy? Ang sumangil nga mic. Uy! Ako mo. Ano? Waiting na waiting. Ingon lagi ang mic mo. Di, pwede na. Di, wala ko na live. Di, wala ka mo gawas ka. Live ito. Live ito.
mga gitinguha nga kaugmaran, nagbunga og daghang kalampuan sa iyang liderato o pagserbisyo. Kaniadto og karon nagpabiling maalagaron. Padayon kitang mangilabot ning tulumanon, kay ang tinuod mas ligdong og bililhon. Mga bulanon dili malingla sa mga pangdaot og bakak nga mga istorya. Kita og atong kongresista. Live streaming na! Mga katauhan ang bida. Mga katikaran sa serbisyo ni Edgar Chato. Ipaabot kanimo ug mabati kaninyo. Ang serbisyong garantisado. Kita og atong kongresista. Maayong buntagan atong tanan. Welcome sa lain na sab nga episode sa ato ang kinaham nga programa online. Kita og atong kongresista kini si Attorney Abel Damalerio sa buhatan ni Congressman Edgar Chato. Adlaw kita karon nga Biyernes na usab pitsa 8 sa buwan sa Setyembre tuig 2023. Atong mga pagtimbaya sa tanan natong kaigsuonan all over the world dinhi sa atong lalawigan ug saaman mo. Mayong buntag, mayong udto, mayong palis, ug mayong gabi. Hinaut maunta nga naa kamo sa kapiskay sa panahon o panglawas nga nagsubaybay sa ato ang programa. Di ta maglangan, atong ihatag kaninyo ang atong buotan, kugihan matinabangon, ug sa ingon pa sa serbisyo, idol ko, Congressman Edgar Chato. Daghang kayong salamat, Attorney Abel. Maayong buntag sa tanan, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi. Mayong kadlawon sa tanan nato mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa kita og atong kongresista kaduha sa kada bulan, alternate ni siya sa kada semana ug dako namong kalipay nga niya sab kita karon magkukabildo sa atong programa usa ka oras. So welcome once again to everyone. Unya Attorney Abel, I would like to take this opportunity to greet sa atong mga katawhan sa lungsod sa Loon, sa pagsaulog sa kapistahan sa Birhen sa Kasilak, and happy birthday sa atong Mama Mary, no? So this is a very important occasion para na atong ihalad yun ang atong mga pag-ampo sa atong lawang makagagahom ug labi na sa atong mahal nga Birhen sa Kasilak. Yes, and kay bawta nga ang Katilimban, Kristohanong Bulanon, nagmaya sa maong adlaw. So again, happy birthday Mama Mary and happy fiesta sa lungsod sa Laon. Okay. Happy fiesta ni Mayor LV. Yes. Rilampagos, Vice Mayor Lloyd Lopez, tanang mga kapitanes, mga opisyalis dito, ug atong mga katawhan, atong mga higala dito sa lungsod sa Loon, labi na ni Dr. Yu Lopez o ni Ricky Samayon, no? So ug uban nato mga higala sa atong kabarangayan sa Loon. Yes, of course. Katawhan nato ug naay mi daghang paryente sa diha, no? Yeah. Sa side sa awang kapikas nga si Poresa sa barangay Napo dito sa lungsod sa Loon. Basak, no? Naidaghan nato diha. Daghan ang humba ron, Congressman. Mao. So happy fiesta once again to everyone. Of course, atong mga konsyales sa mga lungsod. Okay, balik ta sa atong pagtaho sa atong mga kalihukan sa buhatan ni Congressman Edgar Chato. Di pa lang dugay, Congressman, atong nakauban. And in fact, ning anhi gyud siya nimo mismo aron nihatag sa pasalamat. Of course, atong gipahalipayan katong usa ka atong higala si Police Staff Sergeant Maria Cares Arnejo kay naghatag og pasidungog sa atong lalawigang Bulanon ug sa PNP, Congressman. Correct. In fact, before ni sa hinglarga paingon sa Canada, may agigo ni siya dinhi, Attorney Abel, no? So nakita ta and we wished her the best of luck pag human sa iyang competition, may balik sa siya dinhi sa World Police and Fire Games 2023 dito sa nasod sa Canada, and we salute her and we are proud of her achievements at the World Police and Fire Games. Kay nakakuha gyud siya og duha ka bulawan nga mga medalya at the half marathon and karate kata, and 2 silver medals at the karate committee and cross country events, no? So congratulations sa atong higala si Staff Sergeant Maria Cares Arnejo.
Yes, and og nagabantayan ninyo mga kaigsunan, always gini si Congressman Chato nga mohatag og pasidungog, pag-inspire kay kaning atong daghang bulanon Congressman, pirmi man ato silang ipang-mention diri. Di ato silang Pauline, kato mga ning successful sa volleyball, tanang mga bulanon garbo gyud nato na, and Si we are very Vanessa Sarno. Oh, Daghan. was here, no? So, salamat kayo and congratulations, Staff Sergeant Maria Cares Arnejo. And now, kani si Congressman Chato, gabalin-balhin na dyan yung mga obligasyon, schedule. We are very glad, Congressman, nga atong adlaw po, burg ning bisita po ka dito sa Cultural Center. Kay niduyot sa 29th anniversary sa TESDA nga, suki po nato ni, and then partner po nato sa mga development programs, labi na sa atong unang distrito. Correct. Immediately after sa atong Sibya, sa miaging duha ka semana nga milabay, atong gibisita usab o gitambungan ang 29th anniversary celebration, no, sa TESDA, sa National Tech Voc Day, August 25, 2023. Unya atong giubanan ang pag-turnover sa ato ang mga Startel toolkits para sa shielded metal arc welding NC1. Scholars o under sa STEP usab, ato usab nga ubanan ang pag-release sa mga training of support fund for bookkeeping sa mga NC3 scholars. Ubos ni sila sa tulong trabaho scholarship program sa atong TESDA, o niya inubanan usab sa atong buhatan, because we are in partnership with TESDA, labi na kay kada tuig magbutang yung mga pundo sa maong ehensya para sa mga training programs nila. O niya ato sang gikahinabi ang atong TESDA national director sa miaging semana tungod sa mga budget discussions nga ginahimo. So we congratulate, no, TESDA, and on this occasion also we congratulate the provincial government through BEPO, PESO, DOLE, Department of Migrant Workers, bag-o na ra ba ang officer in charge, Secretary Hans Kakdak. Ang suod kayo na itong higala nga kara na ay problema sa OFW when he was still OWA administrator, mo itong masangpit kanunay. O karon siya na ang OIC sa Department of Migrant Workers sa dihang Mingtaliwan, si Secretary Toots Ople, no? So, and then of course OWA is under the Department of Migrant Workers, no? So sila mo yung nagpahigayon sa mga local and overseas job fair nga gihimo kuyog sa TESDA. And let me also congratulate o pasalamat ni Engineer Winnie Sales kay mauman ang tinugyanan sa TESDA dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So dako kay role ang TESDA, kay ko naa kay basic education, naa kay tertiary education, naa kay technical vocational education, which also complements para sa paghatag og mga trabaho og mga livelihood o mga kalihukan sa kaugmaran sa atong kapanginabuhian sa atong mga bulanon, in line also with the development targets sa atong lalawigan sa Bohol. Yes, and then alang sa kasayuran sa tanan, dako po kay ka og gihawiran nga katungdanan, Congressman, sa maong Committee on Technical Education, Higher Education, sa atong Kongreso, ug ako kay Senior Vice Chair ka dito. Yes, tungod kay sa Kongreso, giipon ang komitiba sa Higher Education and Technical Vocational Education. So it's a Committee on Higher and Technical Education. So kami ni Congressman Mark Go mao nangulo sa maong komitiba. Siya isip mo ay chairman, o niya kita mo ay senior vice chairman sa Committee on Higher and Technical Education sa Kamara de Representante. Yeah, pero siguro magkalakbit po tagamay, Congressman, para pasabot sa atong mga katawhan nganong importante ang oversight function sa usa ka congressman sa labi na sa mga committees o mga agencies nga nasa iyang kalambigitan nga committee. Ang Kongreso doon na gayoy gitawag og oversight function. Kanang oversight is pagsusi kung ang mga balaod nun nga napasa pila ka tuig nga ming labay. For example, atong Tourism Act of 2009 nga more than 10 years na, it is due for review. Kumusta ang maong balaod nun, kumusta ang balaod nga gi-implement, unsay mga hingagian nga kalampusan, ug unsa pod ang angay bakaha nga pagausbon, ma-improve aron nga mas maayo ang balaod, no? So mao na gitawag og oversight function. Kita nag-chair sa oversight function usab sa
Clean Air Act, pamilitan. So, appeal na sa mga trabaho sa congressman nga tahasan ka sa speaker og oversight function. Unya mao na nga role gyud na sa atong mga magbabalaod nga kung naay existing laws subayon kung naabay mga diferensya ma-improve ni nga susihon sa dugon sa mga kalampusan ni ini sa implementation. Yes, so mo na nga dita matinga, in fact malipay ta nga atong mga kongresista sama ni Congressman Chato kanunay nagsubay kung unsa nay dagan sa implementation sa mga programa o proyekto sa mga national agencies. Mao sa nahinungdan nga dili angay matinga nga atong mga katawhan nga ang congressman tuwag yun na sa kauluhan sa iyang mga trabaho kay mao man ay primary responsibility sa congressman. Atong panahon nga kita ang governor sa atong lalawigan sa Bohol ni aragyod ta dinhi sa ato tungod kay ato manggisusi ang tanang implementation sa mga programa nga provincial programs, national programs ngadto sa kalungsuran o kabaranggayan gawas kina kay general supervision sa tanang mga local governments within your area. Pero ang trabaho sa congressman is really to look into number one, legislation, unya oversight function sa congressman, ang resulta sa iyahang mga gihimo nga balaod nun, giun sa pag-implement. So mao na nga magsuroy sad ang congressman inig uli dinhi kay ang mga budget nga gi-allocate, napahiluna ba ang mga proyekto gusto, ang mga balaod nga gipasa, na-implemented ba properly sa atong area, unsay mga epekto nga gikinahanglan ni modify, i-amend, mao na trabaho sa congressman. No? So aron maklaro sa atong mga katawhan, labi na kay naay uban mga tanang anon to as Manila si congressman, trabaho gyud na. Or ngano man nga magsige man og istorya si congressman o naay budget hearing tungod kay trabaho sa na nato. Mao na moy naiuban mingon mga congressman sige man lang nagyaw-yaw pero mao gyud na trabaho sa congressman nasa sa senador. Mao gyud ay mga trabaho no dili pwede nga maglingkod ra ka didto nya wala kay sulti-sulti kay mao trabaho nimo nga paghatag og mga ideya para sa dugang pagkaugmaran sa nasod ug sa atong lalawigan o distrito. Okay, so klaro na mga kaigsunan ha. Mag-goal siguro tawag atong congressman di mo tingog atong Manila. Kung mag-goal po ka kung ng congressman na din his Bohol. Kaya tuwa ang trabaho sa kongreso. And then speaking of sorry congressman, bag-upod ning duyog ka sa celebration sa kaning Bariwa Pirmiro ba ning masayit kung maayong kag lungsod sa Katigbian kay tungod sa unang panahon arang layo ang paminawon ning bariuhan ato sa Foundation Day sa Barangay Baang, lungsod sa Katigbian. Yes, akong gikalipay nga naka-lugar gyud ta og adto, way conflict sa kongreso sa schedule, way mga budget hearings. Nakatambong gyud ta sa ika-113th Foundation Day celebration dito sa Barangay Baang sa lungsod sa Katigbian. Tinuod gyud tong giingon ni Abel nga kaning barangay gyud sa unang panahon tungod sa kalisod sa karsada, moagi kag hanupol nga risod og karsada, musud ka og baang nga lisod ang karsada hasta sa mga barangay nga sikbit niini, Bagtik sa Katigbian. Mao ni ang mga lugar nga tan-aw nato layo kaayo. Apan tungod sa mga paningkamot usab nato nga magkahios sa uban sa katawhan ng mga lideres nga masimento na gyud ang mga karsada dito. Dali na kaayo yadto. Naay daghan nga moadto na dito nga manggi-auto na which dili gyud na mahimo sa unang panahon. Mao ni nga gikan sa Balilihan, Hanupol, paingon ka sa Baang, Mahayag Norte, Mahayag Sur, Bagtik, tanan din ha nga maagian nga mga barangay puro na siya sementado. Straight all the way to Alegria og sa mga barangay sa Katigbian og manto kag Tubigon gikan ka sa Carmen, Batuan, sementado na ang atong national highway tungod sa atong balaod usab nga gipasa hangtod na sa eskina na sad padung sa Mahayag. So pwede kag anha moagi. So pwede po kag mulahos sa Tagbilaran pinaagi sa Hanupol area. So medyo na duol, no? Congratulations sa lungsod sa Baang. Dito ta uban ni Mayor Beth Mandin, Vice Mayor John Angilan, mga SB members, o dito po si Board Member Aldner, Board Member Benji, Board Member Lucille, murag kompleto mi dito, no? Unya, ang nindot kay ang ilang mga exhibit sa ilang mga booth, tinuod yun nga, gikan sa ilang barangay. Wow! Naman ko'y uban usahay, mahinumdum ko sa unang panahon nga, mag-agricultural fair, unya naman, nag-premyo para sa kinadaan nga mga ube, mga kinadaan nga mga lagitmon, kapayas, uban pa.
Kunya, na ako'y one town, di na ko mo istorya nga, naka-istorya na ko ang taga dito nga, gipalit ko no gikas merkados tagbilaran. Tungod kay, kada laging mag-apas nga na ay premyo. Pero, di isolated case na, dito sa Baang Katigbian, ilahag yung mga produkto. So, namalit mi dito sa ilang mga gipang display usab. So, may numdum ko nga sa una sa governor papunta gipangusga nato itong gitawag og Purok Power movement unya naa dito ang Purok Power, Faith, Hope and Charity, no? So ila gihapon nga gigamit ang maong prinsipyo, food always in the home. Hope is herbal organic plant enhancement. Unya kadto pag yung gingon og charity, chicken always ready in the yard, no? So mao nang congratulations sa Barangay Baang ug sa uban pod nga mga barangay nga nagsaulog sa Foundation Day, bisan ko ta kaadto didto diha tay representatives. Yes. And importante ni Congressman nga sa maong Foundation Day na highlight ang mga utanon, prutas, hilabi na karong panahon nga murag na tay hagit aning ato ang presyo sa mga pamaliton. So dugay naman ni man ang gi-emphasize as governor ka. In fact, na ordinansa na nato ng bayan sa Purok power and the organization sa atong mga purok aron ma-encourage atong mga katawhan mananom sila, makaanis la, makatabang na sa food sustainability sa ato ang mga katawhan. Hinaot nga mapadayon gyud tinuod dito sa atong mga purok level, household level, kaning atong gitawag og faith, hope and charity kay mo man ni sila mo'y makahatag og dugang food sufficiency sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Tinuod na nag-anam og kadako ang mga home expenditures para sa pagkaon, magmahal ang mga presyo. Ang bugti ra gyud ni ana mao gyud ang dugang produksyon. Unya labon kay makatanom patag humay, makatanom patag mga lagutmon ato nang buhaton because there are times in the year labi na umusud na ning gitawag og El Nino nga maminos gyud ang production tungod sa gitawag natong changing climatic conditions nga moapekto usab sa agrikultura. So mao nay kanunay natong emphasize sa atong mga farmers kay aron nga makatabang pag-supply sa food dinha sa atong nagkalain-lain nga mga lungsod o barangay. Okay, once again, salamat Kapitan Ulysses Digaom o mga opisyalis sa lungsod sa Katigbian. And then speaking of fiesta, nagiskot ka ganiya Happy Fiesta Salon bago pa po nag-celebrate dito po ka congressman ning duyog sa mga kalihukan alang sa kapistahan sa lungsod sa Panglao under the leadership ni Mayor Boy Arcay. Yes, Abel, ako sang gipadangat ang ato mga pagtimbaya sa kapistahan sa lungsod sa Panglao through Mayor Boy Arcay ug sa uban ng mga opisyalis sa lungsod sila Vice Mayor Noel Amachelos ug sa ubang mga opisyal usab sa atong kabarangayan. Although mubo lang ang time nga dito ta tungod kay mobalik man lagi ta og Manila pero nalipay ta kay nakasalmot gyud ta sa ilahang mga kapistahan dito, no? So happy fiesta once again. Daghan pang mga fiesta nga umaabot dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Yes, and I understand nga atlo sa imong pagbisita sa Panglao para sa ilang fiesta, na-meet po nimo day mga gipangkuyugan si Sir Gardy Labad kay marag napon sila mga discussion nga programs nga nangayo sila og suporta o nag-inform sa imong buhatan, Congressman. Dinhi pagahimuon Abel, no, sa umaabot mga adlaw, I think it's September 27. Kanang gitawag og kining Oceans program launch dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Still also related to environment apan anchored ni sa gitawag og culture and arts. Mao nga dinhi si Dr. Gardy Labad nakikita nato dito sa lungsod sa Panglao ginahimo ang mubo nga panaghisgot kuyog sa Lians Francais sa cultural manager Mr. No Fuentes nga mausab ang nagda sa maong programa timbang sa ato ang mga local organizers sa lalawigan sa Bohol. So there are many activities that are forthcoming dinhi sa atong lalawigan. Yes, and as always, nalipay ta nga daghang mga NGOs, different sectors sa atong community, very dasig kayo nga mo atos atong buhatan, and then makig-meet ni Congressman Chato kay bawo man sa ikaw, Congressman, very supportive ba ka sa culture and the arts. In fact, sa imong leadership sa una, imong perkanon na gitagaan og pagtagad ang atong support sa culture and arts. Hangtod karon, we are strongly supporting in culture and arts kay apil na siya sa kinatibuk ang holistic development sa atong lalawigang Bulanon.
O kita sa First District, we are also very, very strategically located sa atong lalawigan sa Bohol, kay ni ama ng atong mga tourism areas, niya din atong dakbayan sa Tagbilaran. So, it is just right nga suportaan nato kanunay ang mga programa sa culture and arts sa atong provincial government o sa mga kalungsuran, kay mao ni mo'y muhatag sab o gitawag nato og identity nato mga Correct. Bolanon. So who we are as Boholanos, these are expressed through culture and arts. Wow, okay. So, looking forward sa maong kalihukan pohon sa hinapos nga bahin sa September. And then, ato na na-mention before, Congressman, imong pahalipay sa pag-appoint ni General Bronner, pero karon we learned lately, and then in fact nakita po dito, na-confirm na good iyang appointment as Chief of Staff sa atong Armed Forces of the Philippines. Full-fledged na gyud siya, no? Nga Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, ang kanhin nato kauban sa pagtrabaho dinhi sa atong lalawigan sa Bohol when he was assigned here sa dinhi sa atong lalawigan sa Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Romeo Browner Jr., no? Personal gyud nato siyang na hinabi, napahalipayan dito sa Kongreso atol sa iyang confirmation of the appointment niya isip AFP Chief of Staff. O akong ikalipay nga uban ako ang mga congressmen usap nga mao'y ming hatag og pahalipay niya, uban nato sila Congressman Ungab, sila Congressman Deputy Speaker Sandro Marcos, o uban natong mga higala, no? So naka-personal natong hinabi si General Bronner, and has always been proud in saying nga dinhi siya sa atong lalawigan sa Bohol, and we have served together. So Wow. congratulations once again, Lieutenant General Romeo Bronner Jr., AFP Chief of Staff of the Republic of the Philippines. Congratulations, General. And Congressman, daghan ng mga military and PNP officers na assign diri sa Bohol. After sila mabalin sa ilang mga assignments, uban na daghan nila nang-promote nang himo ng mga general. And usan ni mo example si Dili General. lang sa Armed Forces, hasta sa Philippine National Police. In fact, usa sa mga maingon nato outstanding sad, no? Appeal sa mga outstanding kaayo nga mga provincial commanders nato dinhi, sila ni General Pipoy Natividad, no? Sila Dennis Agustin, o silang uban pa, no? So si Hinyorga, Colonel Hinyorga, puro ni sila na general unya mga dagko og ranggo hangtod karon sa ni-retire na ang uban, pero gikuha gyapon silang serbisyo sa pangagamahanan. Yes, and malipay ta nga, they always have wonderful memories sa ilang duty, tour of duty nga diri sila na-assign sa Bohol. So atong mga pasalamat nila nga karon naapos na ilain ng mga dagkong positions. In one way or another, makaingon ta nga ang ilang experience sa Bohol nakadugang pod sa ilang kasinatian, sa ilang career either sa Armed Forces of the Philippines nga enlisted officials or sa Philippine National Police. Okay. Nya, Kong, sa di pa ta mo padayon, no? Ubay-ubay ning atong mga nagsubaybay sa atong program, ato pang ipang shout out, no? O ipang greet. Of course, Congressman si JT Wong. Good morning, Congressman Edgar M. Chato. Good morning. Good morning. Former Kapitana Justiniana Ale, mayong buntag, Kong. May Nena. Nena. And then of course, atong konseharon sa lungsod sa Balilihan, Konsehal Dodong Libato na uminaw mi, Kong. Dili na mo si Piat. Lanog kaayo ta. And then diya po si Erwin Montes Tatak Chato, padayon sa maayong nga serbisyo sa katawhang Bolanon. Salamat, Erwin. Kugihan Salamat. din ni Sir Erwin nga Salamat, very Erwin. supportive. Niya po si Rowena Pinky Ohimamoy, watching from Montpelier, Virginia. Oh, ang mga kaigalaan parintes diya sa laing nasod. More power Salamat ko. sa mga Bolaanon, nga mga higala nga tuwa sa gawas. Salamat sa pagsunod sa programa. Then napod of course si Kapitan Macario Ongyot diya sa lungsod sa Cortez. Di po na ma-absent. Anya niya ipanggrita tuban ko. Daghan kay tag mga online viewers, no. O ning dari si naigipakwan, happy birthday sa atong Balilian MPD sige kani Mayor Pori sa Chato si Adeline Ibarra. Happy birthday Jan Lucas Biloso. Janlok. Janlok. Daghan niya tuman si Ventam Kalisa. I remember ko na-miss na ko ila Rip Chato sa Bohol. Salamat, sir. Asa yan. Balilian siya ni na-miss na. Daghan niya. May no nagbuntag boss. O nag-heart pa nin silang uban.
Daghang kini pang read na pa si Mayor Perez, happy birthday ni kagawad Rita Rimperas. Oh, daghang buaw. June Tagsib, good morning First District. Diya si Sir Delphin Sumampong watching. Happy birthday. Mama Mary. No, daghan si Ma'am Virgilia Tihada Mardianes Baiso. Siya mo yung director sa Balilang Campos sa una, karon retired na siya. So, Daghan. And of course, diya pa from Governor Artyap. Oh, happy fiesta, Lon. Happy birthday, Mama Mary. Oh, happy fiesta, go. Okay, mga kaigsoon, padayon ta sa atong mga discussion. Sama-samang gisulti ganiha, usa sa kinakabisihang panahon sa usa ka kongresista, karang mga panahon gikan magsona ang atong presidente, congressman, kay mao na panitig sugod og budget deliberations. Usa sa inyong gidiscuss bag-o lang ang DILG nga budget. Dito with Secretary Abalos. Okay. May mo bang mo enlighten ka ni congressman? Dako kayong ang Department of Interior and Local Government tungod kay gawa sa DILG nga sila mao in charge sa mga local governments, tuan nila ang mga kapulisan, tuan nila ang atong fire department, tuasad nila ang atong BGMP, kanang Bureau of Jail Management and Penology. So daghan sila gi-supervise nga mga ahensya. O usa sa mga highlights sa atong mga discussion gawa sa PNP, gawa sa BGMP, o kadtong sa ato ang kapulisan, including our discussions also on local governments, na highlighted tong mahitungod sa problema after sa Mandanas ruling. Correct. Kay pagsud sa Mandanas ruling, dako kayong expectation ng mga local government nga na windfall nga pundo nga musud sa ilaha, and then it will expand their capacity to respond to existing nga mga responsibilities of the local governments, functions, trabaho sa LGU. Apan, hinggawas tong gitawag og Executive Order 138 signed by the President, unya ang nahitabo naghisgot na og dugang devolution of functions. Unya, ang mga local governments nag-react tungod kay samtang tinuod nga nadugangan ang ilang pundo, ang ilang functions pod nadugangan, so kanon ra tong increase. Correct. Which means nahimo hinuong problema fiscal management wise sa ato mga local government. So I myself, ako hing-raise ni Secretary Abalos ni Ana, of which gi-clarify po ni Secretary Abalos nga there was a suspension in the use of Executive Order 138 samtang gi-review karon ang proseso unsaon pag-balance sa gitawag og devolution sa mga functions ug sa pundo nga nahadugan. What exacerbated the problem was during the time of the pandemic, ning us-us man gyud pod ang mga pundo nga ma-transfer from national government to the local government tungod kay ang collection sa national government mao may gibasihan sa internal revenue allotment. Unya ang ihap ane mo backwards kag 3 years. Correct. So mao ni ang dako kayo namong hisgutanan. Unya, if I would still recall also during the budget hearing of the Commission on Audit, together with the chairman, the commissioners, and the other officials of COA, nahisgutan sa namo ang ilahang reklamo mahitungod sa after kuno sa barangay election, patrinon sila balik sa mga bag-ong napili nga officials, daghan kayong barangay sa tibok nasod, COA doesn't have the manpower to do that. Nya mo to akong ingon, tinuod man na nga karahuman og piliay, training gyud na kanunay. Ang problema is sa atong mga local government units, ako na ning gisulti sa una, province, city, municipality o barangay, ang barangay ra gyud mo'y walay permanent employee. Ug tungod ni ana, human sa barangay election, mag-training ka sa secretary o treasurer. Pulihan. Pero inig eleksyon na pud sunod mga pildi tong ubang kapitan, pulihan ang mga secretary o treasurer. Mao nga ang ilang mga records sa ilahang financial records, daghan nga mawa, daghan di ma-turnover. Unya paghuman mausad ang mga secretary, records sa sanggunian. Common nga experience, mga deed of donation pananglitan para sa barangay hall, basketball court, ug uban pa including roads. Inigsubay, dili nimo makit-an kay nagpuli-puli man. Kay dili man permanent ang imong mga secretaries and treasurers. So at the COA, I am very happy, was very, very supportive to the bill that we have filed in Congress nga ma-permanent lagi ng Secretary and Treasurer. Correct. Para og mag-training kanila
dili na ka maproblema tungod kay ini kuman sa piliay trained naman ang imuhang mga barangay secretaries and treasurers. So ko was saying it can be a lot of help to them labi na sa financial management sa atong kabaranggayan. And after that deliberation in Congress, daghan kay mga congressmen nga nagpadala og sulat sa atong buhatan that they are very interested to be co-author of the bill that we have filed. Wow. So mao nang hopefully once malusot ni, this will address not only the concerns of Bohol, but it will address the entire country's needs for more resilient, more prepared, more sustainable, unya kuan gyud kining responsive nga barangay administration. Unya, mo na kasagaran na bantayan na to Congressman bisan atong time nga diya pa ko sa sangguniang palaliwan ikaw gobernador tungod kay magpuli, mawa ang records, dili makaliquidate, dili makadawat og pondo ang barangay. So masakripisyo ang barangay, gumikan lang kay wala gining pulihan ang secretary treasurer, di na maliquidate sa kadong ang records, maalaot ang barangay o gayang katawon. Kay di man makadawat og pondo, bisan pa og willing ang provincial government ug national nga mohatag og assistance pero tungod kay naay unliquidated Tinuod funds. na kay naaman sa rules and regulations pod nila sa COA pananglitan nga dili pwede nga matagaan og dugang pondo ang barangay nga wala ka liquidate. So ang wala diha ang treasurer, wala diha ang secretary, apulihan na. Unya gawas ana, we are wasting government funds. Because every time nga naay eleksyon, magpuli kag mga trained na unta nga secretary and treasurer, mag-usog na pud ka gasto kay mag-training na pud ka sa mga bag-o. Na, mao na nga ampo ta nga mahimong mahipno ng proposal og bill og balaod pohon sa paningkamot og idea sa atong buotang Congressman Edgar Chato. Before to go on break, atong itiwas og greet ni uban Congressman, murag naa po uban ng Consul Media no. Of course, ato nag-greet na si ABC President sa Cortes, Kapitan Ungyod. Konsihal sa lungsod sa Tubigon, Kagawad Ernest Macarinas. Good morning, Kong Ed. See you niya, 3 p.m. sa Tubigon. Okay. Mimi Bunyel. Franz Garcia, former board member. Napod si former board member Jade Bautista. Vice Mayor Alicia Sil Balahay. Good morning, Kong Ed. Attorney. Okay, Alicia. Dagan. Si Ada Malario ato i-greet. Niya po si Steve Lim. Good morning, my idol Kong Edgar Chato. God bless you always. Sinang Bibi Chato, Davilinda, asawa ni Mayor Doming. And of course, si Ma'am Amy Roslinda. Strong partner na to ni sa mga kalihukan sa NGOs. Good morning, Kong and Attorney Abel. Okay, let's have a short break. Mubalik na karong taw-taon sa Kita o Gatong Kongresista. So ako si Teacher Annabel kanang murag silbi SIC sa Pandol Primary School. Among head teacher si Sir Jundel Danila. Third school sa Anislag o Pandol Primary School. Sangan sa Pandol Primary School, ako mapasalamaton nga naa na may building gikan sa panudlanan sa atong kongresista nga si Congressman Edgar Chato. Tungod ani naa na may kanang urag haruhay na ang among ang pagklase kay nag-upload na jud ni og classroom sa kinder o grade 2 kay sa una tapo ang kinder o grade 1 o grade 2 sa usa ka classroom gitunga ra na namo. So ma-imagine nato nga unsa ka gamay sa 7x9 nga area maura na amo ang gitunga. So karon tagsa na mi classroom. So hayahay na mi kaayo niya. Papasalamaton jud mi ani kay di na init ang mga bata, murag naa na jud sila'y kanang maayong mahiluna na ba sa amo ang pagleksyon, mura og kanang makuan na gid nila ang amo ang leksyon kay dili naman mi saba kay ijahay naman mi klase di pa sa una nga sa pikas kilid saba pikas pod saba so tapo kinasabaan na gimitanan so karon nahuman to din taon ang amo ang building ug salamat Congressman ug sa uban pang mga funding salamat jud nga gitagaan jud ang Pandol Primary School ug building. Mabuhay! I'm Police Staff Sergeant Maria Cares Arnejo, presently assigned in Bohol Tourist Police Unit.
I'm already 11 years in service and bago pa lang nakadaog sa World Police and Fire Games 2023 held in Winnipeg, Canada. And I'm now here giving this 2 golds, 2 silver to Congressman Edgar Chato. Dako kay kong pasalamat niya kay ihak akong gitabangan during pag adun ako sa Winnipeg, Canada, and with her supportive nga staff sa Bohol. Daghan kayong salamat. Dako kay kong pasalamat niya kay ihap akong gitabangan. Okay, we're back mga kaigsunan, no? Salamat kayo sa ato ang mga higala nga ning palanog sa ilahang palipay. Pasalamat sa mga suporta o paningkamot ni Congressman Edgar Chato. Okay, panayon to sa ato mga kukabildo mga kaigsunan. Congressman, garbo na to nga atong pila ka adlaw nga milabay ni anhigod ang atong Vice President Sara Duterte and si Senator Amy Marcos, and nalipay ta nga imog yung gipangunayan og welcome pod ang pag-ani ni Vice President Sara. Before I forget, alang sa kasayuran sa tanan, ang ato ang congressman is also the chairman sa Bohol Council sa atong Boy Scouts of the Philippines, and I understand Congressman de gihimo na tong meeting dito sa ato ang council sa Bohol Boy Scouts. Yes, ako lang isumpay ito imong gisulti ganiha Attorney Abel pagbisita ni Vice President Sara Duterte, inubanan ni Senator Amy Marcos kani yung atong DepEd o kaning atong Boy Scouts of the Philippines Bohol Council. Sumpay ni sila kanunay, partner gud ni kanunay, because ang activities of the Boy Scouts tuwa po na sa DepEd, no? So nag-executive committee meeting ang atong Boy Scout Bohol Council. Magpasalamat ko nila ni Hermes Anggoy, nga mga director ni Ana, o tanan nga mga board, no, members, o nalipay ko sa ato pod nga composition sa board sa Boy Scouts of the Philippines Bohol Council, kay ang tulog yun ka mga presidente sa mga dagko natong universidad kauban nato sa board. So si Father Dudes Lero dili nimo absent og mag-meeting, si Dr. Ryan Tirol, no, sa Holy Name man si Father Dudes Lero, si Dr. Ryan Tirol sa University of Bohol, ug si Dr. Anthony Pinaso sa Bohol Island State University, mga kauban nato kana sa board. So atong Boy Scouts very strongly supported by the Division of Bohol, si Superintendent Angelo Menarias ug si Superintendent Will Bolos Bongalos City dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, no? So again, sumpayan ako to, aming bisita si Vice President Sara dinhi, kuyog ni Senator Amy, and we are very thankful kay pagbisita nila dinhi kick off man to sa National Teachers Month. Nagkita mi actually usab dito sa budget hearing sa Department of Education, and she actually confirmed nga mo anhigid siya personalmente. So we're happy nga nakaabot siya dinhi, onya we always support our education dinhi sa lalawigan. Kay sa ako nang gisulti, ang highlight yun nato for development of Bohol, health, education, agriculture, tourism, information technology, infrastructure, mao ni moy ang edukasyon foundation gyud ni sa tanan, no? So we are extending our greetings to our teachers kay Happy Teachers Month celebration apil pa karon, and I think the World Teachers Day is October 5. So dito gihimo ang ilang programa sa Bohol Wisdom School, pero nag-invite pod si Governor Aris sa mga mayor, congressmen o mga local officials, including the Capitol functionaries dito sa ceremonial hall sa Capitolio. So the Vice President had an opportunity to meet not only the teachers but the local officials. So daghang salamat, Vice President Sara. Yes, okay. And now, to continue, nag-speak si Congressman ganyan, nag-isgot by health priority. Bago lang daan, gihimo ang pag-visit sa ato ang Super Health Center and Infirmary sa ato ang lungsod sa Balilian. Uban ni Mayor Poresa, mahimo siguro imo ma-enlighten ang mga katawan ani, Congressman, dito sa infirmary. Yung bisita din sa atong lalawigan sa Bohol, ang kinadaang opisyal sa Department of Health engaged in gitawag nato og kanang gitawag og HFEP. HFEP means Health Facilities Enhancement Program. Meaning to say, sa mga gagmay, nga ito sa dagko,
nga mga health facilities enhancement needs, labi na sa infrastructure and facilities, equipment, iyahang departamento na. Si DOH Assistant Secretary Ninita Gorgolon. Gorgolon. Unya, every time mo anhin na dinhi, mangita gyud og way nga magkaistorya sadta, o ba niya, labi na sa daghan natong proyekto dinhi. Like for example, Galeares Hospital, both in Tagbilaran City and the Galeares Hospital Multi-Specialty Medical Complex, soon to open nga naa sa lungsod sa Cortez. So kauban kanunay sab si Dr. Mutia Macuno. Unya, gilahos usab nato og tan-aw ang infirmary nga now about to be completed sa lungsod sa Balilihan. So gawas nga nagtukod tag dako nga tambalanan aron ang ato ang maingon nato level 3 nga services sa hospital plus kanang gitawag og multi-specialty nga naa sa Cortez nga naa ang lung center, heart center, kaning kidney center, adto dito mapahiluna primero ni nga multi-specialty nga gi-initiate sa ato ang nasod kay ang balaod sa Republic Act 11883 nga atong gi-file sa Kongreso ug naaprubahan mo'y kinaunhan nga multi-specialty medical complex nga balaod nga giaprubahan sa tibuok nasod. No? So modesty aside, kita ang nag-lead ni ana unya the DOH would always want to see nga mas successful gyud ni nga maong project for the future. But after Bohol, nagsugod na ron tungod sa balaod na usab nga come in later using our model, for example, nga naay multi-specialty medical complex sa nagkalainlin nga rehiyon sa tibuok nasod nga Pilipinas. So, Assistant Secretary Gorgolon was here. She visited us in Balilihan, kay kanang infirmary din ha. Will also be servicing quite a number of kining medical needs sa atong mga katawhan. Unya, karong hapon gani, moderitso ta sa lungsod sa Tubigon para pagbukasan sa atong gitabangan nga dialysis center dito. Dugay rin ang damgo nila. Dugay ning damgo nila tungod kay ang ato magong mga dialysis center kanunay congested, taas kaayo ang linya sa mga magpalista for dialysis dinhi sa atong lalawigan. Mao na nga kitagaan og emphasis na. Okay. And then speaking of health, gamay lang kong pero murag ning courtesy call nimo ang Medical Orthopedic Mission Group atong miyaging mga adlaw aron pod na ilang ipalanog nga programa nila sa health dinhi sa ato ang Mao ni lalawigan. sila ang grupo nga gikan sa Estados Unidos. Ang ilang opisina is based in Los Angeles ug naa po'y sa Hong Kong. Combination ng ilang mga doctor sad pero basically ang ilahang dako nga focus karon mao ang orthopedic surgeries. So nakakita ko sa mga samples nga ilang gipakita no nga mga surgery nila sa Orthopedic Mission Group sa Los Angeles. Unya atong nakitaan nga dako gyud ni kay ikatabang sa mga may kapansanan no kanang mga deformities sa orthopedic side. So tungod kay surgery magyud ni asa na gipakita dito nga mga naglisod og lakaw nga pagkahuman na purma og balik ang ilang mga tiil. So it's very important no although dili sila maka-cater og daghan kaayo but for the next visit nila next year, early next year, they are ready to schedule kanang by batch tungod kay promise sila nga dili lang kasa no ang ilang pag-anhi dinhi. They are also going to serve Bohol by batch. So mubalik sila unya mag-schedule na gyud sila para sa maong mga kalihukan dinhi. So take note, that's for first quarter of next year. Okay, pohon. And of course, atong miagi pong mga adlaw nagdungan man ni very significant kayo ang duha ka occasions atong September 3 ug wa ko masayop maupod ang Foundation Day sa lungsod sa Corelia and then at the same time maupod ang highlight nga program sa atong Philippine Travel Mart dito sa Kauluhan, Congressman. Correct. Congratulations and happy Foundation Day. Ika 139 araw sa Corelia. Congratulations Mayor Manjo, Vice Mayor Danny o mga opisyalis sa Corelia. Nalipay ko kay si Attorney Abel was ably representing us tungod kay diha man sad tay mga kalihukan dito sa Kongreso, no? So makita nimo ang Corelia gamay rin nga lungsod but well managed by the present leadership usab.
Yes, and then mo to ilang gipakita ang ilang bag-ong municipal flag and municipal hymn sa lungsod sa Coreles. So, congratulations sa atong mga kadagkuan. And then, of course, Congressman, atong adlaw pod, ningduyog ka sa atong celebration sa Manila para sa Philippine Travel Mart. Sige na makag-support na sukat pa sa una. Dili kita mo absent ana Attorney Abel. Sukad pa sa una, no. We have supported the Travel Mart through the years and we joined the Travel Mart, 34th Philippine Travel Mart. Kuyog na sa Bohol delegation, no. Labi na kay ang Bohol for the first time in the Philippines, kita mo yung kinaunhan. And then the only geological park, Geo Park. Unya, it was taking the spotlight during that occasion. So, we are thankful to PhilToa, Tourism Promotions Board, Department of Tourism, sa nagkalain-lain nga mga kalihukan nga gihimo usab dito. And we joined Governor Aris and the rest of the Bohol officials, PA Aster, tanan, nga dito. Unya, daghan sa kong talent sa ato ang mga tourism office nga nakita dito. Special mention ko ni Boyet. Kay, wa ko ka-imagine nga siya mo yung nag-MC sa Boyet Bungkales. Bungkales. So, siya mo yung nag-MC dito sa Travel Mart nato nga event sa Bohol. Ang ako kung nailahan ni Boyet kay tour guide. Yeah. Number 1, Class A tour guide sa atong lalawigan. Pero pag-abot dito, maraman og number 1 MC naman dahil ni siya. So, very fluent in English, Tagalog. So, again, congratulations to the entire delegation led also by the Bohol Tourism Office, no? So, si Juan Pinat. Yes, and of course, we made mention earlier nga pag September 5, ning join po si Congressman Chato to be with other Bohol officials para pag-welcome ni Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos. So, welcome back atong mga kadagkuan sa ato ang national government. And then, balik na po si Congressman, budgeteering na po. Uy, kaluya ni atong Congressman. Para sa katawang balanon, Congressman, mag-significant itong inyong budgeteering sa Department of Health uban sa atong bagong sekretary dito. Tinuod na, I never imagine nga ato dahil secretary sa Department of Health. Ning adto ko kay, I was thinking usab nga dihay mga issues nga gusto natong i-raise dito. Unya, diha say, and I wanted to meet the new secretary. Kay, primero pa man mo pagkatagbo, so kad siya nga na-appointed as secretary. Pag adto nato dito, niya nagatubang mi, wa man day mi magkinahanglag introduction because he was visiting me in Bohol in the office when I was governor at the time nga after the earthquake. Kay siya man day mo yung undersecretary ni Secretary Ona katong DOH. And then pag abot ako dito, he was so happy nga nagkita mi. Niya mingon siya nga, Gov, sa unang panahon pa sa una, when you were still governor, naa siya kanunay mga meetings nga gitawag nato, coordination, response meetings, rescue operations, tanan, hasta sa relief. He was here stationed tungod ni Secretary Ona. So, I'm so happy nga atong higala ug suod usab ang DOH Secretary nga bag-o, and we were discussing on many areas of health concerns nga angay natong tabangan, including sa paghuman lagi sa atong mga proyekto dinhi sa Bohol. And also I was looking forward, we are looking forward nga makabisita na siya diri ug balik sa atong lalawigang Bolano, no? So si Secretary Ted Herbosa, we welcome him, and we also had the opportunity to talk, no? Nag-istorya mi about unsay uban pa nga plano gawas sa multi-specialty medical complex, wala tay facility for mental and behavioral health. So maingon ta maybe in a phase 3 na may pahiluna nato na unya mahitungod sa preparations for whatever eventualities of kanang gitawag nato nga mga threats on health issues nga dili unta ta mapareho panahon sa COVID, nga pagsud sa COVID ang ato mga samples to pa sa Australia gipangda ang mga swab samples kay walay capability ta. So RITM rasad ang atong masaligan at that point in time. 2 arapod sa Manila, wala sa mga regions. So I was also suggesting og mahimo na apod tay RITM diri sa Visayas. We can have it at the Galeares Multi-Specialty Medical Complex para ang uban ma-prepared yun. Unya ma-responded to bisan sa mga hagit nato sa mga health issues nga mo abot. Kaya man ta kahibaw. Gi-lift na ang COVID in terms of pandemic, gi-lift na ang pandemic declaration,
Pero ata kay ba unsay mosunod nga mga hagit sa healthcare? We have to be ready for that. Nga gi-appeal pud nato ang hanyo nga ayaw sa ninyo kuhaan ng mga NDP nurses, mga midwives, mga medtechs nga sila maoy nagtabang ron sa mga rural areas in the entire province and in the entire country. Kay tungod kay i-devolve naman lagi ko no to anas local government, pero there is a transition period kay atong giingon lagi nato nga suspension sa Executive Order 138 naa man dyo'y adjustment period bisan mga 1 or 2 years ipadayon sa ang atong mga NDP midwives and medtechs and nurses. So mao na no, talking of nurses di ay mo congratulate ko daan sa atong Philippine Nurses Association Bohol kay doon na sila convention on September 15. Pohon, yes. Okay. And of course, speaking of budget, diha po dakong mga discussions labi na aning budget deliberations sa Department of Public Works and Highways. May mo bang may enlighten me ani, Congressman? That was yesterday, gapong adlaw, no? So wag yun tamo uli tungod kay budget na pod sa DPWH ug daghang mga concerns and issues nga gipang-isa didto. Apil ta sa maong deliberation, atong gi-raise gani didto tong unsa man yung guidelines ang inyong gigamit o ano sa amo mag-reblocking kay Correct. dinhira ba sa atong lalawigan og naay reblocking tan-aw sa mga tao dili angay himuon dili kay DPWH ray pasanginlan hasta si Congressman Chato og maubang mga kongresista apilon og pasangil mo atong gipa-explain sa DPWH og unsa man gyud nga naa may ubang kalsada nga nindot pagkatanawon unya paghuman buhan og tangtangon kay pulihan og lain. So nag-explain ang secretary no sa Department of Public Works and Highways nga naa day sila gisunod nga mga framework og unsay angay ayuhon unya naa poy gitawag nila preventive tungod kay guba na gyud kuno di sila maghuwat og magguba og samot kay mas mosamot kadako ang ilang maintenance cost so ilang trabahoon. But he admitted nga ipa-review niya kay ato man yung gipadangat ang reklamo sa atong mga katawhan. Apil na sa trabaho sa congressman nga kung naay reklamo ang katawhan, kita mo ay mutingog aron mo da sa tingog sa katawhan. And that was exactly what I did. Tungod kay kinanglan mahibaw ang public works nga not all reblocking works are appreciated by our people. Correct. Tungod kay tan-aw nila nindot pa yung paghuman to ay daghang kalsadang angay tan-aw nila mas guba-guba nganong dili mao giuna. So gi-raise nato na so that the parameters in evaluating unsay priority ma-review usab sa implementing agency nga mao ang Department of Public Works and Highways. Akong usbon dili ang congressman magbuot og asa ang reblocking as many are some of the critics are saying. Atong giklaro lang na kay aron nga malimpyo ang hunahuna sa mga tao. Ang trabaho sa congressman is to oversee, to report, to make sure nga mga agencies mapangutana kung naay mga reklamo nga angay natong masayran. Apil usab gani kadtong mahitungod sa NFA. Atong gireklamo tungod kay during the budget sa Department of Agriculture, gipa-explain nato mismo sa administrator sa NFA ug ngano nga karon nga nag-fluctuate na ang presyo sa bugas unya misaka ang presyo sa bugas sa unang panahon musud ang NFA unya magbaligya og baratong bugas para sa katawhan. Even the retailers are feeling the problem. So, giapil na nato og pangutana dito unyang administrator mismo sa NFA mao ang minghatag sa tubag. Okay. Before ta mo end sa ato ang mga reporting no, dala tay duha ka mga significant pod nga kalihukan dinhi sa atong local level congressman karong hapon atong ikalipay ning naidakong kalihukan dito sa lungsod sa Tubigon alang sa ilang pag-opening sa dialysis center. O ako ning naistorya ganiha nga karong hapon do natay kalihukan. Congratulations sa Mayor William Howe, Vice Mayor Rene Villaber o mga kauban including sa Tubigon Hospital no sa pagbukas sa ato ang dialysis center dito sa lungsod sa Tubigon. I think they will have 12 seats no nga makatabang. Unya kanang atong dialysis kay tulo makuno na ka batches in a day. So maka-serve na siya og daghan-daghan nga mga pasyente, mga 36 in a day no. So ang dako natong kalipay kay kiniwaong kalihukan katumanan ni sa dugay na kaayong gidamgo nga naon tay mga dialysis services labi na kay ang Tubigon to sa northern part sa atong lalawigan. And while we are opening more dialysis seats, mga siguro we're aiming for 40 diri sa
ato ang Cortes nga Galiares nya murag na 20 man ning nasa Galiares Tagbilaran, with some private dialysis centers also, plus dugangan sa natong dialysis seats diri sa lungsod sa Ballihan. We are looking forward nga maminus-minusan na in town ang listahan sa mga waitlisted sa dialysis, no. So mao ni nga karong hapon tuata together with Dr. Mutia Macuno sa Galiares ug uban nga mga DOH officials nga maka-join karong hapon, no. So mao nay atong panglantaw para sa dugang healthcare service sa atong lalawigan sa Bohol. Salamat kay Congressman sa pagtabang nimo sa maong proyekto, mga pag-facilitate sa equipment, sa Department of Health o sa pag-facilitate sa partnership ni Dr. Mutia. Salamat kayo, Congressman. And then speaking of laing local nga event kanay partnership sa national agencies, dapat pagaymoon nga handover of mga cheque sa dole integrated mga projects dito sa lungsod sa Albor, Congressman. Ganiha nag-istorya ta may tungod sa TESDA. Training para dugang employment, dugang kapanginabuhian, dugang opportunities with new skills, no? So technical vocational education. That is under TESDA. Karon under Department of Labor, gawas anang magsigit ang hisgot about tupad, tulong para sa mga disadvantaged workers nga atong gipadayon gihapon hangtod karon naa say gitawag natog livelihood programs. Ubos ni sa atong Department of Labor, no? So karong palis mo congratulate ko ni Mayor Don Buates sa iyang mga paningkamot nga napadayon sad ning pagtunol sa mga LGU Dole handover para sa mga check-in nila on Dole Integrated Livelihood and Employment Program, DLIP, no? Livelihood assistance ni para sa unom ka mga women's association. Kini mga livelihood programs nato kasagaran nga recipients are groups, not individuals. So ang mga association sa Albor nga modawat karon mao ang karong buntag after immediately 10 o'clock immediately after this program nato ang Santa Fe Rural Improvement Club Women's Association, ang Dangay Women's Association, ang Basakdako Women's Association, ang Turil Women's Association, ang San Agustin Women's Association ug West Poblacion Women's Association, all in the town of Albor. Daghan natang mga lungsod nga natagaan sa maong mga programa, no? So lain-lain ng mga lungsod nga ato sang gi-turnover sa unang panahon. And we are happy that many of these recipients very successful ang ilang mga projects, no? So congratulations. Okay. And then before ta mo pudong padayon sa ato ang final segment nga mao ang pagtubag sa mga gipangadangat mga pangutana, dapat ay mga masulubong mga hitabo mga atong mga higala congressman nga mitaliwan na in town sa laing kalibutan. O tinuod na kining ato ang mga paghasubo sa mga banay, no? Sa ato mga higala, ato mga kaila, mga opisyal sa una, no? Nga maoy nga tuan na in town sa laing kalibutan. Of course, si Nang Gloria Neri Lim, our former Vice Mayor sa Tagbilaran, our condolences to the family. And then si Kapitan Eugene Zamora sa barangay sa Taluto. Condolences sa iyang banay ug sa ato sab nga higala si Nang Tessie Bonhe. Mao ni siya ang inahan ni Father Bonhe ug mother-in-law usab ni Kagawad Eric. Diha sa lungsod sa Cañete, sa lungsod sa Albor. Baclayon. Baclayon, unya manawag ra ba rin ako og kalit sa una kay mangumusta lang, no? So taga-Balilihan pod ang roots nila. So ato mga pasubo sa banay og ni Nang Sosima Tumaraw, inahan ni Kapitan Romeo Tumaraw, and then si of course ang mother di ay ni ni Fredo Sumaho, Sinahon. Si Nang Hinoveva Bibi Sinahon, no? So ato mga pakasubo sa ilang mga banay, and may their souls rest in peace. Okay. Sanglit gamay naman ang atong oras nabilin sa atong programa. Arita ditso sa mga pangutanang gipadangan. Una, Congressman, nagpadawas naman og pastoral letter si Bishop Abet Uy bahin sa iyang pagsupak sa mga reclamation projects. Any comment ani, Congressman? Diha ko sa misa naminaw sa pastoral letter ni Bishop Abet Uy, and mohatag yung kong suporta sa iyahang mga gipangsulti dito, labi na kay ang September
declared magyud ni environment nga advocacy month sa ato ang simbahang Katoliko with our bishop and the Pope himself, no? So with respect to kanang giingon og opposition sa reclamation pananglitan, nahinumduman ta nga during the time when I was still governor in the province of Bohol, there was a move to reclaim part of Panglao Island. Onya, I think that was a very bold move on the part of the province nga wala gyud ta mohatag og suporta adtong panahon nga diha na mga studies nga minggawas gikan sa University of the Philippines, Marine Biology, Marine Science Department, apil ang University of Asiliman University, sa buhi pa si Dr. Alcala. So, ang atong sangguniang panlalawigan mao'y nagsusi, no? Kung angay ba gyud suportaan, angay ba ipadayon. Sad to say nga because of the science-based nga mga policy nga atong gibarugan, we really stood pa nga dili gyud ipadayon ang reclamation dito sa lungsod sa Panglao. And it resulted into a case nga filed against the provincial government, governor down to the Sanggunians. Pero unsaon mao magyud na og moingong ganitag naabay political will. That is an example of political will nga kung gatuo ka nga husto barugi, that is political will. And that was what exactly we did. Mao na nga nagkaso in town dito sa RTC kano isa Ginoo ming daog ang atong provincial government. Unya gisaka og appeal sa Court of Appeals, ming daog ang atong provincial government, gi motion for reconsideration and decision ming daog gyapon ang atong provincial government. So we are again expressing our appreciation sa policy statement ni Bishop Abet Uy, and we are ready to be with him sa mga environmental causes sa atong lalawigang Bulanon. Ug labi na gyud usab kita dinhi sa atong 1st Congressional District, no? So mao ra nay akong ika-komentaryo sa imong pangutana, Abel, ug unsay akong comment with respect to the pastoral letter of Bishop Abet Uy. Okay. Finally, Congressman, na ikaduhang panguta, final question na kani. Daghang gyapong malisyoso nga social pages nga nagdaot nimo, Congressman. Ini-comment nimo ani mga social pages sa Facebook urban. Sukad ko nangalagad sa katilingban Bulanon o lain-lain na mga katungdanan, wag yun mawa ng sigig criticize nato. I think that's really part of our work as a public servant nga naapoy mga tao nga either di mo agree nato or just want to pull you down. Kani pod hinuong mag-post og mga post nga dili na governance matters, nothing to do with governance, BI lang og panghilabot. Kaning uban ani frontally makita nimo kinsa sila. Naapoy uban nga gatago og lain-lain nga mga Facebook accounts. Pero I would like to warn them because technology now is also available to identify who the administrators are. So mao na atong giingon na just make sure that when you post anything in the Facebook, you have the accountability usab pag siguro nga kamatuoran ng imong giplastar diha, no? So mao na atong komentaryo din ha, Abel, nga we are not onion skin. And proof to that, pila ka tuig na may labay isip kita mo nga namunuan or nagdumala sa lain-laing mga katungdanan, never nga onion skin si Edgar Chato. But there is always a boundary between sa ato asab nga freedom of expression and the rights of people also to defend themselves. Okay, and then before we end, ako lang basahon din, naminaw nato si former provincial administrator, Manoy A. Damalerio. Transparency starts with opening discussion to the public. Live and interactive kanunay public information must be shared to everyone. Okay, wala na tayo igong oras mga higala, atong ihatag ang final statements gikan ni Congressman Edgar Chato. Daghang salamat, Attorney Abel, and daghang salamat sa tanang mga nagsunod sa atong programa. I am very happy nga every now and then we have the opportunity to talk, na atay kahigayunan nga makighinabi, na atay kahigayunan nga mopadayag sa atong mga unahuna, mga plano, mga proyekto o mga kalambuan nga tampo sa atong pag-ugmad sa atong lalawigan sa Bohol. If there is any one of you nga gustong mahatag og komentaryo, suggestions, or even questions for the next nato nga episode, please feel free to do so because this is what you call an interactive program to promote
transparency, and good governance. Daghang kaayong salamat, maayong adlaw kanatong tanan, and God bless us all. Happy weekend and happy fiesta, happy Foundation Day sa tanang mga lugar nga dunay mga kasaulugan. Okay, daghang salamat. Kini inyong higala si Attorney Abel Damalerio, kauban si Congressman Edgar Chato nga sa serbisyo idol ko. Daghang salamat, maayong adlaw. Hangtod sa sunod natong panagtugan, padayon natong panagisgutan, garantisadong serbisyo, duyugan ta. Kita ug atong kongresista.